Mula sa bulwagang pambalitaan ng Philippine Information Agency Mimaropa, narito ang Mimaropa. News on the go. News on the go. News on the go. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the go. Ang araw-araw na balitaan higil sa mga kaganapan at magandang balita sa 5 lalawigan ng Mimaropa. Ako po si Voltaire Tiquina ng Philippine Information Agency Occidental Mindoro para sa edisyon ngayong araw ng Miyerkules, ika-14 ng Oktubre. Sa ulo ng ating mga balita, update sa COVID-19 cases sa rehiyon. Sa Occidental Mindoro, OCD-RDRRMC nakipagpulong sa lokal na pamahalaan. Sa Oriental Mindoro, Livelihood Assistance Grant pinamahagi sa Bayan ng Gloria. DepEd Marinduque gagamitin ang Marinduque News Network sa Broadcast Learning Series. Sa Romblon, bagong contact tracer sa Ojongan binigyan ng oryentasyon. Sa Palawan, 2 Regional Evacuation Center pinasinayahan. Sa Regional News, solar-powered irrigation project sa Victoria napapakinabangan na. Sa National News, Kamara pinagtibay ang pagluklok kay Marinduque Representative Velasco bilang bagong House Speaker. At sa ating for your information, tips para maiwasan ang pag-aksaya sa pagkain. Dumako na tayo sa ating mga balita. Sa COVID-19 update mula sa Department of Health Mimaropa Tracker may petsang ika-12 ng Oktubre. Ang Mimaropa ay may 273 COVID-19 active cases. Ang mga ito'y nasa Oriental Mindoro, 112 kaso, 75 sa Palawan, 4 sa Marinduque, 39 sa Occidental Mindoro, 24 sa Puerto Princesa, samantalang nananatiling 0 o wala naman sa Romblon. Sa recoveries, nakapagtala ang rehiyon ng 1,179 na mga gumaling at 29 naman ang mga nasawi. Sa pinagsamang bilang, may kabuuang 1,521 total cases sa Mimaropa region na may total local transmission na 1,142 at imported na 379. Ipinapaalala sa mga mamamayan ay pagpatuloy ang pagkasagawa ng precautionary measures tulad ng palagi ang paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing at pagsunod sa community quarantine protocols. Ang face shield ay personal na gamit at hindi dapat ipinahihiram sa iba. Dumako naman tayo sa mga balita sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Sa Occidental Mindoro, nakipagpulong kamakailan ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC sa Provincial Task Force upang alamin ang mga hakbang na ipinatupad sa lalawigan laban sa COVID-19. Sa pamumuno ni RDRRMC Director Major General Ruben Carandang at Governor Eduardo Gajano, katuwang ang DILG, DOH at PNP, ay tinalakay ang mga programa ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya, gayon din ang implementasyon ng mga batas maging ang mga probisyon ng Bayanihan 2. Ayon sa mga lider sa lalawigan at iba pang stakeholders ng disaster management, ang naganap na talakayan ay susi upang maunawaan at mapaunlad ang mga nauna ng ipinatupad na measures at gawing mas higit na kapakipakinabang ang mga susunod pang hakbang ng probinsya laban sa COVID-19. Sa Oriental Mindoro, nagkaloob ng 15,000 pisong tulong pinansyal ang DSWD Livelihood Assistance Grant at Gloria LGU sa 56 na benepisyaryo buhat sa iba't ibang barangay sa Bayan ng Gloria na pinangunahan ni Mayor Herman Rodeherio. Magagamit ang ayuda sa pagsisimula ng negosyo o pagpapatuloy ng natigil na pinagkakakitaan na nahinto dahil sa pandemya. Ang mga sumusunod ang maaaring paggamitan ng naturang ayuda: pagbababuyan, pagmamanukan, sari-sari store, pagtatanim ng gulay o root crops, karenteriya, pagtitinda ng kakanin, handicrafts making at buy and sell of vegetables, root crops at niyog. Mensahe ng alkalde na dapat pagyamanin, gamitin ng maayos ang tulong punan na natanggap at sabay nito ng sipag at tiyaga. Sa Marinduque, tinanggap ng Marinduque News Network o MNN ang hamong dulot ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Kagawaran ng Edukasyon Marinduque sa pagbibigay ng libreng broadcast lessons sa telebisyon. Ito ay makaraang lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang DepEd at MNN para sa pagsasaayos ng television broadcasting bilang alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral upang maiwasan ang face-to-face classes habang umiiral ang pandemya sa bansa. Inaasang sisimulan ang TV learning series sa susunod na buwan. Ang Marinduque News Network ay isang online news website na nakabase sa Bayan ng Buwak.
Ito ang kasalukuyang namamahala sa mga programang ipinalalabas sa Lucky 7 Cable Channel 3. Kayo po ay sumusubaybay sa Mimarapan News on the Go. Ang buwan ng Oktubre ay tinakdang Consumer Welfare Month. Ating alamin ang ilan sa mahalagang impormasyon para maging ligtas sa tinatawag na digital o online market. Panuurin natin ito. Balikan natin ang mga balita sa lalawigan. Sa Romblon, pinulong kahapon ng lokal na pamahalaan ng Ujongan ang 16 na contact tracers na kinuha ng Department of the Interior and Local Government para sa bayan. Sila ang magsisilbing contact tracers ng bayan kung sakaling may magpositibo sa COVID-19 sa lugar. Ayon sa DILG Romblon, ang bawat bayan sa probinsya ay magkakaroon ng kanya-kanyang mga contact tracers na gagawin ang parehong trabaho. Sa huling taya ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit, nananatiling walang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Ujongan simula nang pumutok ang pandemya. Sa Palawan, pinasinayaan kahapon ng 2 regional evacuation centers sa bayan ng Sofronio, Española. Ang pasinaya ay pinangunahan ng kinatawan mula sa Office of Civil Defense Mimaropa, Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Jerry Alili at mga opisyales ng bayan ng Sofronio, Española. Ayon kay PDRRMO Jerry Alili, ang isang regional evacuation center ay pansamantala munang gagamitin bilang COVID-19 isolation and quarantine facility habang patuloy ang paglaban sa nasabing sakit. Samantalang ang isa pang unit ay ilalaan naman bilang evacuation center para sa mga pamilya na maaaring maapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang insidente. Ang mga pasilidad na nabanggit ay pinondohan ng Office of Civil Defense at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways. Dumako po tayo sa mga kaganapan sa Kalakhang Rehiyon, mga pangyayari at magandang balita na pinatutupad ng mga regional government agencies. Sa Regional News, ipinagkaloob ng DA Mimaropa ang 7 milyong piso na Solar-Powered Irrigation Project o SPIP sa Makatok Farmers Association sa bayan ng Victoria, Oriental, Mindoro. Dahil sa SPIP, makakatipid ang bawat isang magsasaka ng 60,000 pesos na magagamit nilang pandagdag sa gastusin sa pamilya at makakapagtanim pa sila para sa ikatlong crop season. Sinaksihan ni Mayor Joselito Malabanan kasama ang mga konsehal ng bayan, mga tauhan ng Provincial and Municipal Agriculture Offices at ng mga miyembro ng samahan ng mga magsasaka ang pagpapasinaya ng naturang proyekto. Sa National News, pinagtibay ng Kamara sa kanilang pagbabalik sesyon ang pagluklok kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang bagong House Speaker. Kasabay nito ay isa-isang nagpahayag ng suporta ang party bloc sa Kamara tulad ng Liberal Party, Nationalist Party Coalition, PDP Laban, Hugpong ng Pagbabago, Party List Coalition, Northern Luzon, Visayas at Mindanao Blocs at iba pa. Sa kanyang speech bilang bagong leader ng Kamara ay humingi ito ng paumanhin kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nadamay pa ito sa issue ng Term Sharing Agreement. Mas maraming kongresista naman ang nakadalo sa sesyon ngayong araw dahil binuksan na rin ang gallery upang maipatupad pa rin ang social distancing at ma-accommodate pa rin ang maraming mambabatas na nais dumalo sa sesyon. Sa pamamagitan naman ng Facebook Live ay inihain naman ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano ang kanyang resignation bilang House Speaker. At sa ating For Your Information, itinakda ang ika-16 ng Oktubre bilang World Food Day. Sa usaping pagkain, malaking issue kaugnay nito ang pag-aaksaya o food waste. Ang food waste ay hindi lamang nangyayari sa bahay kundi pati na rin sa pinagmulan nito hanggang sa ito ay ibiyahe patungong pamilihan hanggang mabili at madala sa mga tahanan. Ilang tips para maiwasan natin ang pag-aaksaya ng pagkain o food waste sa tahanan. Bilhin lamang kung ano ang pangangailangan.
Bago mamili, gumawa na ng meal plan at ilista ang gagamitin para dito. Maging maalam sa food labeling. I-check ang food labels para sa mga unhealthy ingredients tulad ng trans fat, preservatives, at expiration date. Gamitin ang leftovers. Ilagay sa freezer o fridge sa loob ng airtight container para kainin sa ibang araw o di kaya ay i-recycle o ipanghalo sa ibang lulutuing ulam. Mag-compost. Imbis na itapon ang food scraps, i-compost ito. Sa ganitong paraan, na ibabalik sa lupa ang nutrients at nababawasan ang inyong carbon footprint. Bumili ng produkto ng mga local producers tulad ng mga magsasaka, manggugulay at magpuprutas. Huwag takaw tingin. Kumuha lamang ng pagkain na kayang ubusin. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Ako po si Volter Dikina ng Philippine Information Agency Occidental Mindoro. Hanggang bukas, magandang hapon, Mimaropa! Parinig ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang lalawigan ng Mimaropa. Mimaropa. News on the Go. News on the Go. News on the Go. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa.